Okay, so maaari bang magsitayo ang lahat para sa panalangin? Maaari bang pangunahan mo ito, binibining akorda? So, magandang umaga mga bata! Kamusta ang umaga nyo? Nag-almusal ba ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Okay, so sino bang lumiban ngayon? Wala? Okay, so walang lumiban. Mabuti naman at walang lumiban sa klase ngayon. Okay. So, wag niyong kalilimutan ang mga alituntunin o mga panuntunan sa loob ng silid-aralan. Una, pumasok ng maaga at handa sa klase. Pangalawa ay makinig at igalang ang guro at kamag-aral. Pangatlo, itaas ang kamay bago magsalita. At pangapat, panatilihing malinis at maayos ang silid-aralan. At gawin at ipasa ang mga gawain sa tamang oras. Okay, so maaari nyo bang basahin ang mga pahayag na ipinaskil ko sa pisara? Okay, maraming salamat. Okay, sa base sa mga pahayag na binasa ninyo kanina, ano sa palagay ninyo ang tatalakayin natin sa araw na ito? Okay, tama. So sa araw na ito, inaasahang nakasusuri ng mga detalye sa karunungang bayan para sa kritikal na pag-unawa. Okay, ang ating layunin ay pagkatapos ng isang oras na talakayan ay 80% ng mag-aaral ay natutukoy ang mahalagang elemento, persona, sukat at tugma, talinghaga at estilo at detalye. Ito ay ang paksa, nilalaman at kaisipan ng teksto at nakatatala ng mga halimbawa ng bugtong, tanaga, sawikain, salawikain at kasabihan. At ang pangatlo naman ay naiuugnay ang mahahalagang kaisipan ng tula sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. So, balikan natin ang mga pahayag na nasa pisara. Okay, sa unang pahayag, ano kaya sa palagay ninyo ito? O ano kaya ang mensaheng nais ipabatid ng unang pahayag? Okay, tama. So, paano nyo nasabi na bugtong siya? Magaling! So, ang bugtong ay isang palaisipan na may talinghagang paglalarawan. Okay, so sa ikalawang pahayag, ano naman kaya ito? O ano kaya ang napansin nyo sa ikalawang pahayag? Okay, tama. So, sa palagay nyo, ano kaya ang tanaga? Magaling! So, ang tanaga ay may 4 na taludtod, sukat at tugma at may aral. Okay, so sa susunod kaya na pahayag, literal ba ito o may ibang kahulugan? Okay, tama. So, ano kaya sa tingin ninyo ang sawikain? Magaling! Ang sawikain ay mga pahayag na di literal ang kahulugan. Tama. Dumako naman tayo sa pang-4 na pahayag. Okay? So, ano naman ang napansin ninyo sa ika-4 na pahayag? Okay, tama. Maaari? Okay, magaling. So, paano nyo naman nasabi na ito'y salawikain? Magaling. So, ang salawikain ay may malalim na kahulugan at nagbibigay rin ng aral sa buhay. So, ano naman ang aral sa susunod na pahayag? Okay, so paano nyo naman nasabi na ito'y kasabihan? Mahusay! Ang kasabihan ay isang payak na pahayag na nagbibigay payo. Magaling mga mag-aaral! So, ano kaya ang mga tawag natin sa lahat ng ito? Okay, mahusay! Ang tawag natin sa mga ito ay mga karunungang
bayan. So ano nga ulit ang mga karunungang bayan? Magaling! So ang mga karunungang bayan ay ang bugtong, tanaga, sawikain, salawikain at kasabihan. Maaari ba kayong magbigay ng inyong mga halimbawa sa mga karunungang bayan? Sa bugtong, sino ba ang gusto magbigay ng halimbawa? Okay? Okay, so paano naman sa tanaga? Okay, magaling. So paano naman sa sawikain? Sa salawikain? At ang kasabihan. Magaling mga mag-aaral. So sa pagsusuri ng tula at karunungang bayan, may mga elementong dapat tandaan. So una ay ang persona. Ito ay ang nagsasalita o boses ng tula o pahayag. Pangalawa naman ay ang sukat. Ito naman ay ang bilang ng pantig sa bawat talutod. Sa pangatlo ay ang tugma. Ito naman ang pagkakatulag ng tunog sa hulihan ng mga salita. At ang pang-apat ay ang talinghaga. Ito naman ang malalim o nakatagong kahulugan ng salita. At ang panghuli ay ang estilo. Ito naman ang paraan ng pagkakasulat ng tula. So, bukod sa mga elemento, mahalaga rin ang mga detalye ng teksto. Ito ay ang paksa, nilalaman at kaisipan. Ang paksa, ito ay kung ano ang tinatalakay ng pahayag. Kapag nilalaman naman, ito ay ang kabuuang mensahe. At kapag sinabi namang kaisipan, ito ang aral o ideyang nais ipahayag. So sa pamamagitan ng mga ito, mas mauunawaan ninyo kung paano susuriin ang mga karunungang bayan. Okay, so hahatiin ko kayo sa 5 pangkat at bawat pangkat ay bibigyan ko ng isang karunungang bayan. So sa unang pangkat ay bugtong, sa ikalawang pangkat naman ay tanaga, sa ikatlong pangkat naman ay sawikain, sa ikapat na pangkat salawikain at sa panglimang pangkat naman ay kasabihan. Okay, so sa loob ng inyong pangkat ay magtala kayo ng isang halimbawa. At pagkatapos niyo namang magtala ay tutukuyin niyo naman kung ano yung elemento at detalye ng tula. At pagkatapos niyo namang matukoy ay paghandaan ang presentasyon. So bibigyan ko kayo ng Manila paper para doon nyo itatala yung mga naibigay nyong halimbawa. Naiintindihan ba? Mabuti naman kung ganon. Okay, maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan at makinig dahil aking babasahin ang rubrics sa ating pangkatang presentasyon. Sa pamantayan, mayroon itong nilalaman, pag-unawa, presentasyon, at kooperasyon. Sa antas naman, ito ay mayroong napakahusay, mahusay, katamtaman, at nangangailangan ng pagsasanay. So, sa nilalaman, kompleto at wasto ang halimbawa at pagsusuri, may kakaunting kakulangan, kulang at may ilang kamalian, hindi malinaw at maraming mali. Sa pag-unawa naman ay malinaw ang pagpapaliwanag, may kakaunting kalituhan, bahagyang naipaliwanag at hindi maayos na naipaliwanag. Sa presentasyon naman, ito ay organisado at may kumpiyansa. Maayos ngunit kulang sa linaw, hindi gaanong organisado at magulo ang presentasyon. Sa kooperasyon naman, lahat ay aktibo, karamihan ay aktibo, ay ilan lamang ang nakikibahagi o isa lamang o dalawa ang gumagalaw. So, naiintindihan nyo ba ang rubric sa ating pangkatang presentasyon? So, at kung ganon, ay maaari nyo na simulan ang pangkatang presentasyon. Okay, naiintindihan niyo ba ang leksyon? Kung naiintindihan niyo na, ay bigyan niyo ako ng 1 bagsak, 2 bagsak, 3 bagsak. Okay, so ngayon,
ay susubukin natin kung gaano ninyo nauunawaan ang ating aralin. Magkakaroon tayo ng pagtataya upang masukat ang inyong natutunan. Kaya, ihanda ang inyong sarili para sa ating pagsusulit. Narito ang panuto. Basahin ng mabuti ang bawat pahayag at tukuyin kung anong uri ng karunungang bayan ang pinapakita. Piliin ang sagot mula sa bugtong, tanaga, sawikain, salawikain, at kasabihan. Isulat ang sagot sapat lang pagkatapos ng bawat pahayag. Naiintindihan niyo ba, class? Kung naiintindihan niyo na ang ating panuto, ay mayroon lamang kayo ng 10 minuto para sagutan ito. Okay? Tapos na ba ang lahat? Okay, so kung tapos na, ay maaari ninyong ibigay ang inyong papel. Alright, so ngayon, bilang pagpapatuloy ng ating aralin, ay magkakaroon kayo ng takdang aralin. Upang mas maunawaan ninyo ang ating paksa, ay may ipapagawa ko sa inyo. Narito ang inyong takdang aralin. Magsasaliksik kayo ng isang halimbawang tekstong impormasyonal na maaaring mula sa aklat, diaryo o internet at isulat sa bond paper ang sumusunod. Narito ang una niyong gagawin. Ang una ay ang pamagat ng teksto. Pangalawa ay paksa upang unahing idea. Pangatlo ay 3 mahalagang detalye na sumusunod sa paksa. At ang panghuli naman ay uri ng tekstong impormasyonal na mayroong paglalahad, paglalarawan, at pagpapaliwanag. Nakuha ba, class? Okay, so kung nakuha na, ay inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At yun lamang po. Goodbye, class!